Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Madalas kong sabihin sa mga kabataan sa dalawang center na pinagmimisahan ko, sa Pasay SDC o Social Development Center at Pasay City Youth Homes, na sinasabi ko, kailangan pagsumikapan yung matapos ninyo ang inyong pag-aaral. Tapusin ninyo, pilitin ninyo, kahit na ALS lang kayo, pilitin ninyong matapos. At minsan may magsasabing pilosopo, sasabihin, tatanong, di ba, Father, kahit di ka naman nakapagtapos, basta meron kang diskarte sa buhay, okay na yon. Ano ba importante? Diskarte o diploma o diskarte? Sabi ko, nasasabi niyo yung mga bagay na yan dahil hindi natin nauunawaan kung ano ang tunay na edukasyon. Ano ba ang edukasyon? Sinasabi ko sa kanila na sa inyong pagtatapos ng inyong pag-aaral, mahalaga na makapag-uwi kayo ng edukasyon, hindi lang diploma. So pag sinabing edukasyon, ito ay disiplina. Disiplina kung saan tinuturuan mo ang iyong sarili upang magkaroon ng natatanging paraan ng pag-iisip at itinutuon mo ang iyong paningin sa isang bagay. So natatanging paraan ng pag-iisip at pagtuon ng ating paningin sa isang bagay. Ang edukasyon ay hindi lang pagsasama-sama ng mga katotohanan na natututunan natin. Hindi lang to mga nababasa natin sa aklat. Ang edukasyon hindi lang yung mga tinuturo ng teacher. Ang edukasyon hindi lang yung mga project na ginagawa natin. Kung hindi, ito ay pagsasanay at disiplina sa sarili. Kaya nga, lalo na sa mga kumukuha ng kurso, halimbawa, ang doktor, meron siyang paraan ng pag-iisip. Meron siyang paraan kung paano makikita ang isang bagay. Kaya nga pag pumunta ka sa doktor, Dok, may sakit ako. Diba? Ano sabihin ng doktor? Ano itatanong? May lagnat ka ba? Minsan pumunta ako sa doktor, tinanong, from the scale of 1 to 10, gaano kasakit yung nararamdaman mo? Mga ganon, may sipon ka ba? Hindi ka tatanungin ng doktor, may kumakalabog ba? Mekaniko po yun, di ba? May kumakalabog ba? Hindi. Ang engineer, iba siya mag-isip, iba siya tumingin. Ang inhinyero, may nakausap ako isang mechanical engineer. Sabi niya, alam mo, iba mag-isip ang mechanical engineer. Palagi kaming nagpaplano. Palaging ahead ang aming mga gawa, ang aming mga hakbang. Ang teacher, iba ang tinitingnan niya, ang estudyante niya. Hindi lang yung mga tinuturo niya, tinitingnan niya, kaya bang tanggapin ng estudyante itong tinuturo ko? Natututunan ba ng estudyante? Dahil ang mga bata, iba-iba yan. May mga bata na mabilis matuto, may mga bata na medyo mabagal matuto, may mga bata na hindi natututo. Iba-iba. Mekaniko. Tatanungin sa iyo, ano problema ng kotse nyo? Sa pag-iisip nila, alam nila yung hinahanap nila upang makita nila at magawa nila ang gawain. At kadalasan, dahil nasanay at sinanay mo ang sarili sa ganitong pag-iisip, minsan kahit wala ka na doon sa trabaho mo, dala-dala mo yung disiplina. Di ba? Halimbawa, dentista. Yung dentista, pagkausap mo, palaging tingin sa ipin mo. Kahit di niya sabihin, kahit sa sarili niya,
kailangan pa-cleaning. Pag dermatologist ang kausap mo, nakatingin sa balat mo. So, nakikita, kailangan merong nakatakda o itinatakda natin ang ating mga paningin sa mga bagay na gusto nating puntahan. Naghahanap tayo dapat ng palatandaan para magawa natin yung problema natin, yung mga sintomas pag doktor ang kausap mo. Nung hindi pa po ako pare, ako yung namamahala sa sound system. Mahigit 20 taon. Nag-training, seminar, maraming naranasan. At nung nakaraang Biyernes Santo, nagbisita iglesia kami. 7 simbahan ang pinuntahan namin, Pasay at Makati. At sa bawat pasok ko ng simbahan, ang una kong tinitingnan, speaker. Say, ganda ng speaker nila. Ay, hindi maganda yung setup. Isa sa mga una kong tinitingnan kung asaan ang choir. Saan nakapwesto ang choir? Saan nakapwesto yung keyboard? Anong klaseng keyboard? Minsan pupuntahan ko pa yung banda. Yung posisyon ng altar sa mga speaker. Yun po yung ibig ko sabihin na hindi nawawala sa atin yung training, disiplina. Kaya madalas banggitin ni Bishop Ariel, yung naging training niya sa isang fast food chain. Na ang ibig sabihin, ang edukasyon, kasama sa edukasyon, aral ng buhay. Na hindi natin makukuha kahit saang universidad. Ang aral ng buhay, ikaw kailangan ng makatuklas. Hanapin mo. At ito yung sinasabi sa atin sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa, sinasabi doon, inisa-isa, yung mga tuntunin tungkol sa kabanalan at katarungan. Pero mapapansin natin, tuwing matatapos yung pagsabi ng Diyos sa tuntunin, sa isang tuntunin, lagi niyang tinatapos ng, I am the Lord your God. Ako ang inyong Diyos. Ito yung imbitasyon. Tingnan natin. Suriin na. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo, suriin mo ang lahat ng bagay. Bakit ganun ang pagkakasabi ng Diyos sa mga alituntunin? So, ang ibig sabihin, ipinapahayag niya ang kanyang kalooban sa atin. Na ang kanyang kalooban ay pag-ibig, pag-ingat at pagkalinga. Sa bawat salita niya na sinasabi niya na ako ang inyong Diyos, ipinapaalala niya ang tipan na ginawa niya sa atin. Jeremiah 31:31, madali lang tandaan yon. Bibigyan ko kayo ng bagong tipan. Ako ang inyong magiging Diyos at kayo ang aking magiging bayan. I will be your God and you will be my people. Ako ang kakalinga sa inyo. Sa ating gospel, sa ating mabuting balita, sinabi doon na tayo ay may mata. At ang mata, ang ilaw ng katawan. 3 bagay. Maliwanag, malabo, madilim. Kung maliwanag, ang buhay mo ay napupuno ng liwanag. Kung madilim, kung malabo, ang buhay mo ay kadiliman. Pero kung kadiliman, napupuno ka ng kadiliman. So, anong ibig sabihin? Hindi sapat na tayo ay may mata. Hindi sapat na tayo ay nakakakita. Dapat makita natin kung ano ang dapat nating makita. Ano ang sinasabi sa atin ng Diyos? Katulad ng edukasyon. Marami sa mga may edad. Pag sinabi mo, dapat po, patuloy tayong nag-aaral. Patuloy tayong lumalago sa pag-iisip. Hindi dahil tapos na tayo ng college at nagtatrabaho na tayo, napag-aralan natin yung mga anak natin at may mga apo na tayo,
tapos na. Hindi. Dahil ang pag-aaral at pagkakaroon ng bagong kaalaman ay patuloy na proseso sa buhay na. Kaya nga sinabi doon sa ating panimulang panalangin, sa Collect of the Day, na ang kaalaman ay pagnanasa na gusto nating makilala ang Diyos, si Jesus. Dahil kung wala tayong bagong kaalaman, walang bago sa buhay natin. Kung walang bago sa buhay natin, walang pagbabago sa buhay natin. Kaya ito yung simula. Hindi pwedeng nananatili ka dyan sa isang tabi. Hindi pwedeng nananatili kang hindi gumagalaw. Kailangan umuunlad. Hindi lang ang isip, hindi lang ang puso, kundi ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating pananampalataya. Ito ay paanyaya na makita ang dapat na makita. Sinabi rin sa Mabuting Balita na huwag kang mag-impok. Huwag kang mag-impok ng mga kayamanan. Pero hindi yun ang ibig niyang sabihin. Kaya nga, nawa makita natin kung anong gusto niyang sabihin. Huwag kang mag-impok para sa sarili mo. Huwag kang mag-impok kung hindi mo gagastusin. Kung itatago mo lang yan, habang buhay, walang pakinabang. Marami tayong naririnig na kwento na isang pulubi nag-ipon. Habang buhay siya, buong buhay niya, nag-iipon siya. Nung namatay siya, nakita nila yung ilalim ng kama niya, puno ng pera. Para saan? Walang saysay. Kasi walang pinaglaanan. Ang sinasabi sa atin, magsumikap, pwede kang mag-impok, pwede mong hangarin ang kayamanan, pero gamitin mo para sa kapwa mo. Kasi tanging kayamanan, o sa kayamanan mo maipapadama ang pagmamahal mo sa kapwa mo, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Bakit? Kung may pangangailangan ng mahal mo sa buhay, kailangan mo ng pera. Kung may sakit si nanay, may sakit si tatay, hindi ka pwedeng pumunta ng Mercury, sasabihin mo, Miss, ang bayad ko, muha chup-chup. I love you with the love of the Lord. Wala akong pera eh. Hindi pwede yun. Hulihin ka ng guard. Hindi pwedeng yun ipambayad mo sa restaurant o palengke. Kaya nawa makita natin kung ano ang dapat nating makita. Nawa sa ating pagsusumikap, mag-impok, pagsusumikap, magkamal ng kayamanan, gamitin natin yung kayamanan upang madala natin ang ating mga mahal sa buhay sa kaharian at sa kaligtasan. At matutunan din nila at madama nila ang pag-ibig ng Diyos at matutunan nila na walang permanente rin sa buhay. Na itong mga iniipon natin, hindi rin yan magtatagal. Na kahit gaano kaganda ang isang gusali o simbahan, hindi rin ito magtatagal. Pero ang magtatagal, ang mananatili, pag-ibig. Kaya nga kung babalikan natin yung gospel nung linggo, sinabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas. Mamunga kayo. Hindi ito utos. Ang sinasabi niya, dapat natural na namumunga kayo. Ito ay mga bagay na inaasahan sa atin. Bakit? Kasi tayo ay nananatili sa Kanya. Kaya kung nananatili tayo sa Kanya, nararapat na tayo ay magbunga. At ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Sabihin na natin, ito ang banal na kalooban ng Diyos sa ating lahat. Ito yung panukala ng Diyos simula pa nung una, nung Genesis. Ito yung pangarap ng Diyos sa atin na tayo ay magkabunga. Ibig sabihin magkabunga, umunlad.
matupad ang pangarap sa pamamagitan ng pag-ibig at pananampalataya. Pag-ibig dahil para sa iba ang ginagawa natin. Pananampalataya dahil sa Diyos tayo umaasa ng ating kakayanan. Ito muli, nawa makita natin ang mga bagay na dapat nating makita. Edukasyon, nawa mag-uwi tayo, hindi lang tayo mag-uwi ng diploma, mag-uwi din tayo ng edukasyon. Ano ang edukasyon? Disiplina, pagsasanay na inaayos natin ang ating sarili upang magkaroon ng natatanging paraan at makita, magkaroon ng natatanging paningin para sa ating ginagawa. At para sa atin, ano ang mahalaga? Ang kaharian ng Diyos, pag-ibig at pananampalataya. Amen.